Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Hello guys! Welcome to Hacienda Gracita Tagaytay Leisure for our Retreat 2024. Pero wait! Kalma muna! Bago tayo magkaiyakan sa vlog na ito, itutur muna namin kayo ng Team Gentleness sa mga nangyari sa amin all throughout the retreat. So ayan no, nag-umpisa na yung activity 1 and makikita nyo kung gaano ka-competitive ang coach namin. Let's go Kuya Paul! Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Sa inyo, haba talaga. Hi, good morning. This is your day na rebelli. Morning, wala pong tubig. So bago umpisahan lahat ng activities, nag-start muna ang aming day 2 for morning exercise. At kitang-kita nyo naman yung team namin. Bigay na bigay! So nag-start na nga yung mga activities for day 2 and kitang-kita nyo naman gaano ka-competitive ang Team Gentleness. And sa lahat ng activities, we truly enjoy lahat-lahat ng iyon. Sobra kaming nag-enjoy sa lahat ng activities na inahanda ngayong retreat. Pero may importanteng tanong ngayon na dapat masagot. Ano ang mahalagang natutunan namin sa retreat? Natutunan namin na to be an effective disciple maker, there should be joy. That whatever we do, whether it is hard, we should rejoice, lalo na kung para ito sa Lord. Tularan natin si Paul, na kahit nasa bilangguan siya, ang sabi niya sa mga Philippians, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Tinuruan din kami ng Lord na laging magpakababa. Sabi nga, Jesus is the best example of a true servant. He serves His people. Hindi niya iyon ginawa para umangat siya, pero ginawa niya iyon para makita ang kaluwalhatian ng Ama sa Kanya. Sabi nga ni Pastor Mateo, iangat natin si Kristo at laging ibaba ang sarili. Isa pa sa mga tinuro sa amin ng Lord ay upang tayo ay magkaroon ng maayos at payapang relasyon sa iba ay ayusin din natin ang relasyon sa Ama. Kapag may maayos tayong relationship sa Lord, He will fix us. He will give us peace so that the peace that we receive from Him, we are able to share it to others. Isa pa sa tinuro sa amin ng Lord ay yung pagkakaroon ng heart-working commitment. That in everything we do, we should always put our hearts on it so that we will work. Once it worked, we will always be committed in doing it. Pag walang puso sa paglilingkod, mahirap magkaroon ng commitment sa Lord. Isa pa sa mga tinuro sa amin ng Lord ay upang lumago tayo sa holiness ng Lord, yung gifts of the Holy Spirit na natanggap natin sa Kanya, kapag ginamit natin iyon sa tama, magmamanifest ito as a fruits of the Holy Spirit sa bawat aspeto at pag-uugali natin. At panghuli, gaya ni King David, nagkasala rin siya sa Lord, pero siya ay nagpakababa. Sabi mula sa mga awit, chapter 51 verse 11, sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Katulad ni King David, hayaan din natin na ang banal na espiritu ng Lord ang siyang maghari sa mga buhay natin. Oh, baka umiiyak na kayo. Dito na namin tinatapos ang aming vlog. Tunay nga na napakasarap magbabad sa presensya ng Lord. Quick to listen, slow to speak, slow to anger. Yes!